Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong lahat ng to ay galing lang sa isang aso at dito yon sa dambuhala na to? Si Malia naman po ang bida natin for today's video. Tingnan nyo nga nung makita niya yung hawak na suklay ng mommy niya, bigla na siyang tumakbo palayo. Ayaw na ayaw kasi talaga niya magpapasuklay kaya tumakas na po siya, opo. Mas mabuti pa nga daw bumalik na lang sa room niya kaysa naman daw suklayan siya. Pero wag kang bait niya kasi kahit ayaw niya, isang tawag lang ng mommy niya, pumupunta talaga siya. Pero parang nga mabaling atensyon ng mommy niya at hindi na siya suklayan, nagpabuhat na lang siya. Ang galing, diba? Siyempre, ang mommy, no choice na kundi buhati na rin siya kahit grabe naman talaga kabigat. Anyways, kung napanood niyo po yung ating previous video, doon ay pinakita natin kung gaano karaming balahibo ang makukuha natin sa nagsished na wooling Siberian Husky. At ngayon naman, papakita natin kung gaano karami makukuha natin sa nagsished na standard type na Siberian Husky. So ano nga ba ang pinagkaiba nila? Alam naman natin yan, ang mga woolly ay makakapal, yung mga balahibo at mahaba. Habang ang mga standard type naman ay gaya ni Malia na manipis lang yung balahibo at may iksi. At saktong-sakto nga nagsished itong ating Malia, yun nga lang ay talaga niya magpasuklay. Ang tagal-tagal nga nila nagpilitan bago pa siya tuluyang pumayag. At pilit pa nga po yan kasi umawakan siya ni mama ay talagang inumpisahan na niya agad ang paghila-hila. At inuulit ko, hindi po sila nasasaktan dyan at hindi rin po nauubos yung kanilang mga balahibo. Anyways, ganito nga po ang itsura kapag hinihila-hila ng balahibo. Kung makikita nyo, bigla nagkakabutas yung katawan. Pero syempre, hindi po talaga yan butas kasi nga po natanggal lang yung medyo mahabang balahibo niya at mas natira yung medyo may iksi. Kaya naman kung makikita nyo ay parang nga talagang butas. Tuloy nga lang ang pagsusuklay ni mama at kita nyo naman kada hagod ay talagang napakaraming nadadala. Yun nga ay dahil talagang ready na to harvest yung kanyang mga balahibo. Ay, si Harvest naman, ibig ko pong sabihin ay ready na talaga siyang matanggal. Hindi pong konting ibo nila, naglalaglagan na rin talaga yung mga balahibong yan. At kailangan na lang nga talaga ng suklay para matanggal na siya totally. Buti na lang nga kahit ayaw ni Malia ng magpagsuklay ay very behave lang din naman siya at nakatayo lang na ganyan. Sabi ko naman sa inyo talaga napakabait niyang si Malia, diba? Anyways, ayun tuloy-tuloy nga ang paghihila-hila ni mother at inuulit ko hindi po sila nasasaktan, Kasi kung nasasaktan po siya, magwawala siya at tatakbo na lang palayo or mangangagat siya. Pero hindi naman, kalmado lang siya, nakatayo, tinahayaan niya lang si mama, maya-maya nga upo na rin siya kasi nangaling na daw siya. O diba, partida, ayaw pa niya magpasuklay pero pumapayag talaga. Okay na nga lang daw na siya yung mahirapan kaysa naman daw yung mami niya yung mahirapan, kaya pumapayag na lang din siya. Anyways, may mga parts rin nga pala ng katawan ni Malia na di pa talaga masyado nagsished. So dito, hindi pa buong katawan niya yung totally nagsished, talagang yung konting parts pa lang. Kaya naman lahat ng mga makukuha natin ngayon ay hindi pa yung kabuuan ng katawan niya. At tingnan nyo nga tong si Malia, nung alam niya na balugbog yung susuklayan, ayan talagang dumapa na rin nga po siya. O diba, paano mo masasabing hindi human behavior yung si Malia, diba? May mga nagsasabi pa nga na wala ring basic obedience ang ating pack members. Diyos ko naman, sabi ko nga sa inyo, hindi lang talaga kami masyado nagbibigay ng command sa kanila kapag lumalabas sila kasi hinahayaan namin sila magkulit-kulit at magpakapagod. Pero kapag nagbigay naman kami ng command sa kanila ay sinusunod naman po nila. At alam naman nila yung mga basic command gaya ng sit, wait up, mga ganyang command, yung mga simple lang. Kasi nga kami lang rin talaga yung nagte-train dito sa ating pack members. Anyways, ayan, saglitan pa nga lang sila nagsusuklayan, wala pang 5 minutes pero sobrang dami na nakuhang balahibo kay Malia. Talaga may paglalambing pa nga sa mommy niya, diba? May pagkikiss pa. Tsaka itong si Malia kasi mahilig rin siya mang-amoy ng lipstick. Kaya most of the time, akala namin ikikiss niya kami, yun pala amoy lang niya yung suot-suot naming lipstick. Tingnan nyo nga itong malapit sa buntot ni Malia, talaga nagshed rin siya at pakonti-konti natatanggal na rin yung balahibo. At ito na nga yung itsura niya nung matanggal yung mga balahibo niya sa katawan. So anong masasabi nyo? Sa tingin nyo ba, mas nagdarken ba or mas naglighten yung kulay niya? Kasi nga kapag ganito na nagshed, nagbabago talaga yung kulay. Pero bumabalik din naman, once na bumalik na rin talaga yung balahibo nila. And for kay Malia kasi, I can't say kung nagdarken ba siya or naglighten kasi yung color ni Malia medyo kakaiba talaga. Kung mapansin nyo kasi yung kulay niya parang mixture siya ng brown or copper na may black. Kaya naman yung kanya mga anak, kapag nag-aanak siya, talagang iba't ibang kulay. Meron ngang copper, merong black, merong gray, at saka meron ding parang light na caramel gaya ni Athena. At sa isang anakan lang yun iba't iba yung kulay talaga ng mga anak niya. At alam nyo nga po yan or nakikita nyo yan sa aming mga vlogs kung nakasubscribe po kayo sa aming YouTube channel. Since sinashare nga po namin yung moments kapag may mga nabubuntis or kapag nakapagpaanak tayo. Anyways, ayan, nagkukulitan na nga ulit ang mag-ina. Tingnan nyo naman, talagang dito sa video na to makikita nyo yung pagka-soft side ni Malia. Finally, nakatapos na at ayan na nga po lahat ng mga balahibo nakuha sa kanya. At ito nga si Malia talaga nagyaya at naghihiling-hiling pa ng paglabas. Yung balahibo nga niya, napakapakan na lang din niya, makapagyaya lang siya. Yes po, opo, yung paggaganyan niya, nagyaya siya lumabas talaga. Ayan niya, sinasabi niya sa mommy niya. At hindi lang nga siya basta nagsasabi, talagang siya na mismo yung nagbubukas ng pinto.
Ayun nga, medyo napagod na rin siya pagkasabi, kaya dumapa na rin siya. Pero maya-maya, tumayo ulit siya at nagsabi ulit. O, diba? Nung makita na binivideohan siya, tumayo na rin nga siya. Kaya naman wala nang choice si na mama, pinalabas na rin nga siya. Pero syempre, dito lang siya lumabas sa mansion. Hindi nga pwede doon sa off-leash area kasi nandun pa yung mga sasakyan. Silip na silipran nga siya. Yun pala, nandun yung kuya niya. Kinukulit-kulit siya. Doon tuloy siya nagsabi ng paglabas sa kuya niya. Pero nung tuwagin naman siya ni mama para pumasok, ayan, tumiretso rin naman siya. Tumakbo pa loob. Kahit ayaw niya talaga kasi ang gusto niya lumabas. Pagpasok, dumiretso na rin naman talaga siya dyan sa kanyang room. O, diba, napakabait? Wala kang problema kay Malia talaga. At ito na nga lahat ng mga nakuha natin sa kanya. O, diba? Parang bulak, ulap, balahibo nga pala. Ay, grabe kadami at sobrang fluffy. Kaya nga na ginawa sa balahibo ni Thunder, nilagay na rin ni mama yan dito sa parang basket. At grabe be, talagang hindi magkasya. At ito na nga yung comparison, yung medyo black ay balahibo ni Thunder at itong puti-puti naman ay kay Malia. Kaya na nga bahalang humusga. Sa tingin nyo, kanino ang mas marami?